Hi mga on. Rice. Tapos ito guys, oh. Guso. Salad na guso. Tapos chicken feet. Mukbang tayo guys. Dili ko kakuan tayo. Dili ko sa camera. Pwede mo kong tulot-tulot na. Nang ha? Ayaw ko din guys. Akong anak din mga sir, ma'am. Kain tayo. Dinner. Nagmukbang ako ng ganito guys. Kaya mag-adjust ako agyan. Kaya hindi ako nag-lunch. Kaya ano ako nito. Para maganahan akong kumain. Pritong isda. Tapos chicken feet. Nakakuha mo cellphone basta mo tawag si daddy sa'yo. Chicken feet yan. Ganina naglakaw manggod ko. Tapos hindi ako nakalimutan kong mag-lunch. Gutom ako. Kinain ko lang saging na banana kyo. Ay nakita ako dyan sa daan. Kanina mga lakad ko, nagbayad na lang ako ng chicken feet, tapos itong guso, tapos isda. Ito pala yung chicken feet. Nagbayad na ako ng ganyan sa palengke para maluto ko na agad pagdating ko kasi nagutom na talaga ako. Pero iba magud ako magutom kasi hindi yung kumakalam ang tiyan ko, hindi siya kumakalam. Yung ulo ko, may pitik-pitik. Kaya nag-isip agad ako kung anong kakainin ko. Para maganahan ako. Ganahan. Kain tayo. Iba dyan ang tubig Pwede man ako ang sabi ng taway ko na. Agoy. Continue ta guys. Balik mo dito ang mga boto-boto. Boto-boto ng chicken feet guys is very lami. Napaakag sili kaya. Lagi man nga ba? Man ka kapalag sa kurang pili.
Giputol na mo itong ganina ke? Hmm. Sure ka, naputol na to ni mo? Hmm. Kaya taas baya to. Mag-akit ako ng paa pag magkain kaya para feel ko yung kinakain ko. Okay lang yan sa akin. Okay lang yan guys ha. Mm. Hindi na pwede ito kutsarain. Mabitin ka lang pag mag-spoon pa. Mm. Ang tagal. Kanina kasi nilakad ako. Tapos madalian kasi meron akong pasyente dito na binabantayan sa bahay. And then, hindi ako nakalan. Kalimutan ko daw sa dami kong iniisip ba na anong sunod kung gagawin yung kaya ayun, ako kalimutan ko mag-lunch kaya nagbili na ako ng saging kanina para makakain ako kasi iba pa naman ako kasi hindi kumukulo ang tiyan ko pag nagugutom yung ulo ko ang pumitik-pitik and then bumaan ako sa palengke bumili ako ng chicken feet tapos itong ginawa kong salad na gusto and isda pagdating ko dito wala na akong ibang ginawa diretso na agad di pa ako nakabihis hugas ko agad ito lahat hinugasan ko lahat tapos kulo agad ako ng tubig para ilagay ko tong chicken feet para ba maluto ko na kaagad. Gusto ko sa kainin talaga ngayong gabi para maganahan ako guys kaya ako nito kasi iba naman ako pag kahit gutom na gutom ako tapos andyan yung pagkain, kakain ako. Wala akong gana, hindi masyado madami ang makain ko. Hindi naman marami ako talaga kumain, pero konting-konti lang talaga makain ko. Iba pag may ganito, makakaubos ako talaga ng kanin. Pero pag hindi, may tira-tira yung plato ko. Kaya ako ng salad para makakain talaga ako ng yung feel ko ba ang kinakain ko.
basta ka magkamay ako, wala nang arte-arte. Hindi kasi ako maarte guys. Kung ano yung nakikita sa akin, ganun ako. Wala na yung ano-ano pa. Wala nang patumpik-tumpik ba. Silent na ako dito, hindi kasi pwede magpa-music-music, di ba? Baka mamaya magka-conflict. Kaya hindi na lang music-music. Yung background eh, wala na background eh. Ang importante kain. Diba? Sarap ng chicken feet. As in, sarap siya. Napunta na yung buhok ko dito. Ang sarap ng chicken feet kasi ano, yung doon ko siya pinalambot sa pressure cooker. Pinalambot ko siya sa pressure cooker tapos i-drain ko ang nung nagkalasog-lasog na siya. Ano na, i-drain ko. Pinala ko sa ano. At saka ko inadobo sa inadobo sa sprite. Sa sprite. Para masarap, tapos lagyan ko ng sili. Tiil niya, taba kayo. Magdungog dito. Yan. Ang lambot-lambot na nga.
Ako lang isa kumain kasi tapos na sila, and then ang labi ko nasa nasa site, so wala akong kasamang kumain. Papa ko ng rice. Ay. Kainar pa ko guys. Ay, gutom na agad. Ubos ang kanin. Diba? Andito na ang lahat guys. Nilagay ko na sa lamisa lahat. Kaldero. Kain talaga ako. Gutom talaga ako ba? Iba talaga yung kanin ang kakainin mo kaysa kung ano-ano lang dyan. Kaysa ano palang ice? Ano ice pala? Hindi pwede dyan ipakita ang inumin kay lagyan ko pang namin. Meron kasi ako ditong guys, yung adapted na pusa. Tapos binibigyan ko siya ng food hanggang sa dito na siya tumira. Inadapt ko talaga siya, tapos niliguan ko siya. Ngayon, dito na tapos tumira, hindi na siya umaalis. Hindi na siya hindi na siya gumagala sa ibang bahay. Dito na lang siya palagi. Lapit na ako matapos kasi nabusog na ako. At least ito ngayon, kontento ko sa kinakain ko.
Ito talaga, busog ako. Left and right. Left and right ang ano, hawak ng ulam. Sarap guys, as in sarap talaga ng ano. Ubus ko oh. Ubus ko. Pag chicken tik, minsan last kong kain nito siguro mga 6 months, 7 months ako. Wala na, ubus na, wala lang naman. Sabaw na lang natira. Ipaano ko yung sabaw ko yung kay Memeng mamaya. Aking little kitten. Parang hindi na siya kitten kasi marunong na siyang ano, pero ano pa siya, clingy pa naman siya, masyado adapted. Bawal kasi siya sa mga buto-buto, baka hindi matunaw ba kay baby pa, pero malakas siya kumain. Malakas siya kumain. Memeng. Pero kitten pa siya. Kitten pa siya para sa akin kasi iba yung ano niya. Iba yung galawan niya sa mga cat na talaga. Kaya ano, pag nagbigay ako sa kanya ng fish, yung laman, baka hindi pa siya marunong ba. Tapos magganyan-ganyan, matinik. Kaya yun. Ano ko, pet lover ako, pet lover. I love cats, I love dog. Kahit ano, basta makita na ako. Pero mas ano ako masyado sa ano, dog, attached ako masyado. Kaya lang minsan, siyempre hindi naman magtatagal ang dog. Meron akong inadapt ngayon na cat. Yun ang inano ko. Sa kalye lang kasi ang cat na yan, tapos kinuha ko siya. Tapos inano ko, niliguan. Ngayon hindi na siya umalis din sa bahay. Kasi ganun pala pag pinapakain mo ang pusa, hindi na siya aalis. Kawawa kasi wala siya na shelter, nakita ko lang siya dyan. Wala siyang ano, maulan-ulanan siya dyan. Sabi ko na nga ba, mauubos ko tong ano, salad, wala na. Ganyan pag ano, gusto kong kumain ng ano, gusto kong kumain ng chicken feet, gusto ko may ganito para hindi nakakaumay. Ang tanggal umay din kasi to. Binaba ko rin pa ako kasi naipit na yung busog.
Sarap guys, as in. As in. Wala nang pa, ano char-char kumain Ganito ako kumain guys. Ako talaga to. Diba? Sarap kumain talaga. Marami akong nilakad kanina tapos hawas na pawis, gutom na gutom. Tapos kaya pumunta ako ng palengke kaya namili ako ng ganito. Tapos alam ko marami akong makakain pagkatapos ng luto. Ligo agad o di kain agad. Marami kang makakain kasi fresh yung katawan mo. Pag presko kasi ang katawan mo, bago kang ligo tas kakain ka, ang sarap. Lalo na tas ganito yung salad ang ulam mo. O diba, ubos. Yan. Ang sarap na. As in, ang sarap. Thank you, Lord. Sarap. May ano kasi ito. Nabusog ako talaga as in. Ito yung ano, kasi ako pa konti-konti lang ako kumain, pero pag ganitong i-prepare ko, ganitong klase yung may salad na ganito yung tawag dito, guso na salad, this one. Tapos pritong isda, tapos chicken feet. Ayan, dami talaga kumakain. Masarap talaga. As in. Oo, as in. Meron pa mga kamatis. Ubusin ko yung kamatis. Diba? Tapos bus guys, simot. Ubos. Ang salad walang natira, ano na lang, yung luya, sibuyas, tsaka kamatis na tatlong piraso. Kainin ko na tayo, sayang kamatis. Tapos ang adobong chicken feet, ito na lang natira. Sabaw na malapot. Ganyan ako magluto, yung hindi ko kasi siya sinasabawan ng tubig. Pinapakuluan ko siya, tapos i-drain ko. Tapos pag inadobo ko na siya, no water. Ano lang, as in, ito lang talagang soy sauce, tapos konting vinegar. As in, konting-konti lang vinegar para lang ano ba, para may konting asim-asim. Tapos pretty ang nilalagay ko dyan. Tapos basta mga secret ingredients ko, kaya ang sarap-sarap. Pati anak ko nasarapan.
Hindi yan siya kumakain ng chicken feet kasi makikita niya yung nakaganyan. Pero pag matikman niya, aayaw ka pa. Ganun, ganun. Sarap nga eh. Ano, busog talaga. Tapos, ano, ito ha. As in, di ka na makaano. Madami ako makain talaga pag ganitong klaseng ulam. Yung, lalo na pag itong salad. Ganun. Hindi lang makita masyado kasi pag iganyan ko, hindi na makita yung ano, yung magputol siyang ganyan. Pag ibaba ko pa yung camera, okay lang yan, makikita din naman ako makain ako. Sorry, kasi wala akong ibang gadgets na right koan para maano ba, para ano yung mga 360 360 para makita ang wide. Hindi na kailangan makita ang wide, nandito lang naman ako eh, isang ano lang, ito lang naman kainan ko, tatlo lang. Tatlo. 1, 2, 3, tatlo at saka isang akin. Tatlong ulam. Tatlong ulam at saka yung plato ko. Yun lang naman. So, kailangan wide din. Ipapa-wide. Okay na to. At least nakikita na nandito ako sa harapan. Kumakain ako. Thank you for watching. Thank you guys sa pagpanood sa akin. Habang ako'y nagmumukbang ng chicken feet. Ubos talaga siya guys, as in isa ka kilo ang binili ko. Ay, konti lang kinain ng anak ko, mas mga 10 pieces lang daw. Sabi niya 10 pieces lang kainin ko niya. 10 pieces lang kanya, tapos isang kilo yan. As in busog ako kanina. Maluwag pa yung ano ko, hininga. Ngayon hindi na. Hindi na agad. Iba kasi pag kumakain ka rin ng ganito tapos puro tubig lang. Okay naman puro tubig, pero masarap pang kasi ang feeling. Parang mapaparami ka lalo kung may ano, diba? May inuming ibang kulay. Diba? Sige na, yes na kayo dyan. Kaya sunod, ano guys, hindi pa ako naghugas ng kamay, mamaya na lang. Chika muna tayo. Kaya sunod pag magluto ulit ako ng ng ibang ulam. Kunyari sa pusit, anak ko, hindi yan sila kumakain ng pusit. Ako kumakain ako ng pusit. Ako lang din makakaubos niyang pusit kasi pag hindi ko man siya maubos ng isang kainan, pero nilalagay ko kasi sa ref ko. Kung maparami yung maparami yung luto ko, i-ano ko siya, lagay sa ref, tapos pag iinitin ko siya, kuha lang ako ng 2 piraso, 3 piraso, depende sa bet ko na mauubos. Alam kong mauubos ko, 3, ganyan, 2 or 3. Hindi naman pwede isa, kaya maliit man yan pag naluto na, liliit yan. Tapos hindi ko lahat pagkakain ako tas initin ko yung tira, hindi, kasi hindi ko naman din kakainin lahat. Ano lang, piraso lang, mga 3 pieces lang na ganon din. Pero pag hipon, walang matira na naman. Walang matitira pag hipon, kakainin talaga yan lahat. Minimize ki. Ganon guys. Tapos pag maggata naman ako, paggata ang lulutuin ko, alam nyo ba, mauubos yan kasi mga anak ko mahilig sa gata, mapamunggo, mapasari-saring gulay, basta may gata, ubos yan. Hindi yan aabutin ng mga ilang days, hindi. Pero pag gulay na normal lang, yung sari-saring gulay, malunggay, kalabasa, talong, okra, ganyan, tapos isabaw ko siya, lauoy ba, kumbaga, lagyan ko ng gabi,
Abutin pa yan ng 1 week, hindi yan papansinin. Kakain yan ngayon kasi mag mag mag, mag ano man ko magyaw-yaw man ko pag dili sila makaon og veg ka sari-sari. So minsan susubuan ko pa yung aking 17 years old, susubuan ko yan basta may ano mami, ayaw ko man kumain ng ganyan, susubuan ko yan sila guys. Pero pag gataan ko yan, hindi sila kakain yan, ilagay ko yan sa rep. Ako kasi pag nagluto ako pa, lalo na pag may green leafy vegetable, hindi ko yan tinatakpan ng pag magluluto ako, pag ilalagay ko na ihuhulog ko na yung green na dahon, yung lalo ng malunggay, hindi ko yan siya tinatakpan, i-open ko lang yan siya para hindi siya mag 'di ba mag grayish ang color, mag grayish siya. So naluto na yung green ng malunggay. Ang ginagawa ko diyan, nilalagyan ko lang siya ng strainer sa ibabaw para sisingaw yung init. Ganun ang ginagawa ko para pag lumamig siya at saka ko pa siya takpan, I swear kinabukasan pag ano mo, pag tingnan mo siya pag kinabukasan, green pa rin siya kasi na-preserve yung green niya doon sa, kahit luto na siya, green pa rin siya kasi nga hindi ko siya tinakpan habang mainit pa. Takpan mo siya pag nagpapakulo ka pa, niluluto mo yung green leafy, and then pag alam mo nang luto na, wag mo nang i-cover, pasingawin mo na lang siya kasi mga bata naman, pagkakain naman yan, ano naman yan hihipan naman yan para lumamig okay lang yan pag ilagay mo sa rep, diba kinabukasan green pa yung malunggay. Gagataan ko yan kasi hindi sila kumakain ng ano, yung gulay lang, makikita nilang gulay and then sabaw, ganyan lang, hindi, gusto nila ano, yung gata. Kaya pag hindi nila maubos yan, ilagay ko sa rep, i-rep ko yan. Gagataan kay kinabukasan, dahil nako, walang matira pag ginataan ko na yan. Lalo na pag munggo, magata ako ng munggo na may malunggay, ay walang matira. Ganyan sila guys. Pangagisa-gisa, pag magisa-gisa naman ako, kung ano lang yun diyang natitirang pang sahog, yun ay isasahog ko. Yung ano, yung mga giniling, yan, gisa sa gulay. Hindi pwedeng walang gulay kasi ako mahilig ako sa gulay. Kung wala man akong gulay, meron akong itong salad. Ganyan ang ano ko, para ano ba, para maganahan kang kumain. Lalo na ako, hindi ako pwedeng walang gulay sa isang araw. Bibili ka naman ng luto na dyan sa labas, marami dito guys sa amin. Isang ano dyan, ang sa sunod na street dito sa amin is nagtitinda talaga kasi along the highway, tapos nagtitinda talaga dyan lahat ng kahit ano-ano. Sa umaga, iba ang tinitinda, pagkagabi naman, kasi marami nag-office dyan, magpadaan dyan, parang meron siyang, ano ba, parang night market, pero hindi siya night market ha, ano, basta night kitchenette, ganyan, parang kitchenette, kitchenette, tama ba ako? Night kitchenette, tapos, hindi naman siya karinderya, iba man yung karinderya. May karinderya sa hapon, pagkagabi iba na siya, hindi na siya ano, pag umagang tanghali lang yun, tapos wala na agad. Iba na naman pagkagabi, yung ano na, yung may mga sizzling, ganun. May mga sizzling na dyan. Pero ang mga tinda dyan pag umagang tanghali, kung mayari hindi ako magugulay ng sarili ko dito, magluluto, bibili lang ako ng luto na nagulay sa labas. Iba ang lasa, parang amoy chlorine yung ano ba, yung masabaw. Siguro pag naglagay sila ng ang feeling ko siguro pag lagay nila ng sabaw ba sa lutuan nila, diretso yung, syempre direct from the faucet idiretso sa lutuan. Syempre mayroon man naman yung chlorine kasi ang water kasi sa Davao guys is chlorinized. Kaya pwede kang uminom doon, ganyan mo lang, hayaan mo lang siya for how many, mga 1 minute, 2 minutes, pwede mo na siyang inumin. Yung iba nga i-direct lang ng ganyan, pero ako hindi ko dina-direct, bumibili ako ng mineral water. Pero yung iba kasi nag-aano ako, may mga bata parang
Pero talaga ang tubig ng Davao is the best. Malinis, chlorinized, as in pwede mo siyang inumin. Direct. Pero pag magluto ka, wag mo muna, pag i-direct mo siya sa lutuan mo, wag mong agad ipakuluan doon, natakpan mo agad kasi nandyan pa yung chlorine, hindi pa sumingaw. Makikita mo yung white talaga as in sa, kunyari ilagay mo siya sa kaserola. Oh, white siya doon. Makita mo siyang white, wag mo na siya i-cover. Kasi ang tendency niyan, pag nagluto ka, mapunta doon sa mga niluluto mo yung amoy ng chlorine. Kaya ano muna yung water doon sa kaserola mo na mag evaporate para hindi mag-amoy yung niluluto mo. Ganyan diyan minsan diyan, kaya nakabili kasi ako ng sabaw kasi 'di ba? Ito kasi excuse me. Ito kasing pasyente ko, ano siya, mabubulunan siya pag walang sabaw. So nagsasabaw ako. Doon that time hindi ako nagluto. Bili na lang siguro ako, yun ang naisip ko, bili na lang siguro ako. Bili ko dyan sa labas, dito nirepeat ko pa ng luto, ininit ko siya, tapos tinamplahan ko pa ulit kasi iba ang lasa, para siyang yung lasa, amoy chlorine. Alam ko ba ang amoy ng chlorine kasi nag-use ako ng chlorine sa mga kuan dyan, kanang pagkatapos ko kasing maghugas ng pinggan guys, nag-aano ako ng sa palanggana, nilulublob ko yung mga, sinasanitize ko yung mga, ito lahat, ito, isasanitize ko yan doon sa syempre 'di ba, katulad mo sa swimming pool, 'di ba, ang sa swimming pool, 'di ba, nagsasanitize sila sa pool, nilalagyan nila ng chlorine. Ganun din ang ginagawa ko. Pagkatapos ko nito hugasan, isasanitize ko siya sa palanggana, ilagay ko siya doon, may chlorine. Pero yung chlorine ko, hindi yung buo ang ilagay ko, nakalusaw na siya sa isang bote ng soft drinks na plastic, yung 1.5. Tinutunaw ko doon yung dalawang tigpipiso lang naman na chlorine. Tutunaw ko doon, tapos shake ko yan, tapos natunaw na siya, so naka-reserve na dyan sa baba. Anuhin ko na siya, yun ang ibuhos ko sa palanggana na may tubig, and then ilublob ko to lahat, pati kutsara, ginaganyan. Kaya kunyari ako may ubo, hindi kami magkakahawaan sa bahay, hindi ako ang may ubo, ako lang may ubo, ganyan. Kahit mag-use pa sila dyan ng, sa bagay hindi naman nila ni-use yung glass ng may glass, meron silang sariling baso, kasi may sarili din silang, alam nila kung ano ang kutsara nila dyan, ganyan. Kasi sila, yung meron silang identity sa kutsara nila, ganun. Kaya hindi kami nagkakahawaan ng sakit. Kunyari yung kung sinong sinisipon, siya lang ang sinisipon hanggang gumaling siya lang ang sinisipon, ganun. Kasi hindi kami maghawaan, kasi nga ang ginagawa ko, nilulublob ko to lahat sa chlorinized water. Chlorinized naman ang tubig ng Davao, pero pag naghugas talaga ako, pagkatapos niya, meron akong palanggana, ilulublob ko to lahat doon. Pagkatapos ng sabon, nabanlawan ko na, tsaka ko siya ilublob. Pero minsan, pagka hindi ko pa siya nasabunan, banlawan ko muna siya, ilagay ko muna siya sa palanggana, pero naka-chlorine pa rin yun. At least maya ko na siya hugasan, wala naman siyang mga mga kanin, wala naman yan, kasi binabanlawan ko siya. Ilublob ko muna siya, lalo na pag minsan kasi mamaya na ako maghugas, pero ilublob ko na siya sa chlorine. Tapos mamaya pag sinabon ko na, nabanlawan ko na, ibabalik ulit siya sa chlorine. At least walang mga langgam-langgam na maglakad-lakad doon sa palanggana, kasi siyempre may amoy ng ulam, maglakad-lakad may yung mga langgam dyan. Kaya ang langgam, saan yan galing? Diba, kahit saan din yan dumadapo ang mga langgam. Dapo ang lumilipad. Hindi, I mean, kung saan yan naglalakad ang mga langgam, tapos lalakad dyan sa hugasin mo, o diba, kadarder. Kaya ang ginagawa ko, basta hindi pa ako maghugas, chlorinize. Pagkatapos ng hugas, chlorine ko agad dyan, agad muna, and then tsaka ko anlawan, and then i-drain. Tapos ko na, pupunasan, ganun. Kaya basta yun, pag may sakit ito, lalo na yung COVID. Oo, yung COVID, na COVID ako ha, pero hindi ako nakahawa sa mga anak ko. Kita ka.
Ano, na COVID ako, wala akong panglasa, wala akong pangamoy, wala lahat, as in. Pero hindi ako nagmamask dito sa bahay. Hindi ako nagmamask. Oo. Pero binabantayan ko yung sarili ko pag nabahing na ako, maglagay na agad ako ng, minsan dito ako bumabahing, ginaganyan ko. Hindi ako nagmamask kasi hindi ako makakahinga. Wala na nga akong panglasa, pero magmamask pa ako. Oo. Kaya ang ginagawa ko, nung nagko-COVID ako, ginamot ko yung sarili ko, wala akong panglasa as in, pero kaya ng COVID, ang taba ko, yung pisngi ko, di ba, impis ang pisngi ko, kasi ganito talaga yung ano ko itsura ko. Itsura? Tapos nang nag-COVID, ang ganyan ako kasi kahit wala akong panglasa, binabawi ko talaga sa kain, kahit wala akong panglasa, dami akong kain, dami mga vitamins, vitamin C lang naman ako. Hindi ako kumakain ng mga noodles na yan. Ayoko. Kasi ngayon nga normal ako, hindi ako kumakain ng kasi maghahapdi ang tiyan ko. Ang ginagawa ko nung nag-COVID ako, walang panglasa, as in sipon, ubo, lahat wala. Minsan nabibingi na ako sa ubo ko. Wala talaga, totally wala akong panglasa. Pero pag kumain ako, madami akong kakainin kahit wala akong lasa, kasi alam ko gusto ng katawan kong kumain Hindi ko tinotolerate yung walang sipon, walang pang-amoy, walang panglasa. Hindi ko tinotolerate yung kain ako, bahala ka dyan COVID, wala akong paki sa'yo, ganon. Kasi pag hindi ka kakain, di ba? Sino pa? Ano pa mangyayari sa akin? Yun, pero hindi ako nakakahawa kasi. Kaya nga, kinuklorin ko yung, sinanay ko yung sarili ko na, pati mga bata, alam na nila, pag maghugas sila ng pinggan, lalagay nila sa chlorine pagkatapos. Kahit hayaan niyo yan dyan, mamaya nyo ng isang oras nyo pa kayang kunin dyan, okay lang, at least nahugasan na siya, naka-chlorine na. Pagkatapos ng chlorine, na agad dyan, i-wash ulit ng isang beses bago igaganyan, at least wala na doon ang mga ganun po. Ganon. Oo. Ganon, guys. Magbabay na ako, guys, kasi maghugas na ako ng kamay. Thank you for watching. Bye. Maghugas akong kamay, guys, and then this one, hugasan ko na to lahat bago ako mag-sleep. Sleep talaga. Bye. Thank you for watching. See you on my next video, guys. Bye. God bless. Bye-bye.